Hi guys! Maganda ring gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng subscribe button at notification bell na riyan sa baba upang kayo maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Lalo na kung isa po kayo sa araw-araw nag-aabang talaga ng mga ayuda, naghahanap ng mga ganaps and gustong malaman ang events nila Kim and Pao. Nasa tamang channel na po kayo. Okay? Basta mga balita na may kinalaman kina Kim and Paolo, na sagot na nga natin yan. So ngayon, unahin nating pag-usapan po ang tungkol dito sa pagiging calendar girl ni Kimi, na kung saan nako-compare nga po si Kim Chiu sa mga or sa bagong calendar girls ngayon. So alam naman natin na si Kimi po ang naging 2025 calendar girl ng Tanduay. Pero ngayon, parang ang tahimik daw. Grabe. Nako-compare si Kimi kasi nga, parang anong tahimik daw at hindi masyadong pinag-uusapan ang calendar girl sa darating na 2026. Unlike before, kay Kim na talaga naman pong ang ingay sa social media, trending, and sold out daw talaga agad ang calendar. Yung tipong hindi mo na alam kung saan ka pa makakabili kasi nagkakaubusan talaga ng calendar. So si Kimi nagpareserba pa nga and namigay sa ilang mga fans. Kasi yung iba talagang hanap ng hanap kung nasaan. Pero ayun na nga, yung iba nag-DIY pa, nagpa-print lang ng picture ni Kim para makagawa ng sarili nilang calendar. Ganun daw po kaano si Kimi kabenta ng 2025. Ay, nung 2025. parang hindi na 2025 Hindi 2025 pa rin naman ngayon. Pero ayun nga, talagang sold out po yung mga calendars. Nung si Kim yung ipinakilala na bagong calendar girl. Ngayon daw kasi parang hindi daw po pinag-uusapan masyado. And ganun din nga ang sabi nitong si Annalyn Hiccup. Isa po siya sa mga nagko-comment na parang daw po tahimik at hindi masyadong maingay. Sabi niya, good morning Gandara, parang hindi maingay ang pumalit na calendar. Tanging si Kim, basag ang ex kasi si Kim lang talaga. Ayan, kasi ang malakas. Sold out din nga talaga nun, Sinong naubusan ng calendar nun? Nung ibinahagi na nga. Grabe, ang ganda rin kasi ng mga shots ni Kim Chiu doon. Super pretty. And ang ganda ng body ni Kim. And sabog talaga, guys, ang ex. And di ba nga, humanga din po sa kanya yung ibang lahi. May vlogger po na pawawa dito kay Kim Chiu. At saka tuwan-tuwa rin. Mainit yung pinag-usapan yung mga sagot ni Kimi. Talagang viral si Kim Chiu noon. 'Di ba? Tingnan niyo yan. Paka-sexy talaga. Samantala, sobrang dami pa rin pong hindi matahimik talaga at gustong malaman kung nasaan na si Paolo Avellino nitong Christmas ball. Gusto nilang malaman kung sinundo ba niya si Kim Chiu, kung pinuntahan ba niya si Kim Chiu, lalo na nung nagkaroon nga po ng beso-beso, ganyan. Na-alert ba si Paolo Avellino sa pangyayaring ito? Gusto nilang malaman talaga kung pinuntahan niya agad ora-orada si Kimi para sunduin, ganto ganyan. So pati tayo nabubulabog at hindi rin matahimik. Kaya naganap-hanap tayo ng chika. Pero guys, kung pictures and videos ang pag-uusapan, wala tayong mapapakita. Kasi wala talagang nag-leak na pictures, videos na pinuntahan or sumugod si Paolo Avellino doon. Pero based sa mga source, based sa mga chika, pumunta raw si Paolo at napasugod doon dahil sa ginawa ni Gerald.
Kumbaga parang naalarma nga daw si Paolo. So, ano man ang binabalak nito si Gerald, pinigilan na agad. Pumunta na siya doon para sunduin si Pao. Kasi, kung based doon sa chika kasi, kung alam nyo daw, maagang umuwi si Kimi. Kasi dumating daw agad si Sundo. Yung maaga daw umalis si Kim doon. Dumating nga kasi daw si Sundo agad. Kaya maagang nawala or umalis si Kimi. Kumuha lang ng award talaga. So, palagay ninyo, pumunta't napasugod ba talaga si Pao doon? Naniniwala ba kayo na kaya ang agang nawala ni Kim dahil napaaga si Sundo? Napaaga. Na-report agad kay Pogi ang nangyari. And sabi nga ng ilan, hindi rin naman daw po hahayaan ni Pao si Kim, 'di ba? Kaya naniniwala sila na nandoon si Pao at susunduin talaga si Kimi. Kasi lagi naman daw pong ganyan si Pao to make sure Kim is safe. Anyway, sabi nga dito ni Annalyn Hiccup, huwag na tayo mag-alala gandara. Maaga umuwi si Kim at may nagsundo daw. Kasi sabi nila, sumakay daw sa harapan ng kotse. Pero hindi sumama si Ate Heidi at yung kalbo. Pasensya ka na, hindi ko kilala yung pangalan. Alam naman natin yon kung sino ang sumundo. Baka si Babe kasi nga nagselos at hindi na sila bata para patulan pa ni Kim. Iyan, magkapili ko lang tapos adult na pelikula. No, Kim Pao forever. Okay. So, big deal pala sa inyo, Ma'am Annalyn, yung request ng mga ng mga Kimerald, ng adult role para sa Kimerald. Kasi sabi nga nila nung panahon nga ng Kimerald ay puro pang teenagers yung roles. Kaya craving sila for adult role naman para sa dalawa. Pero pag kayo mag-alala kasi naman si Kim naman na yung bumasag, diba? Parang di rin papayag na si Kim Chiu. Sabi nga hashtag don't forget. Hashtag never forget pala. Sabi dito, samantala sabi naman dito, ayan, para sa mga nagsasabi na may galit pa rin sa puso ni Kim, nagtatanim ng galit, hindi makamove on and all. So may nabasa ako dito. Sabi, hindi naman po siguro may galit pa rin siya. Hindi naman po siguro may galit pa rin siya kay Gerald or hindi pa siya nakaka-move on. I feel her because I'm also the type to never give an ex a second chance if he caused me enough pain that I would remember for the rest of my life. She was just pointing out na yung fans po ay parang biglang nakalimot just because they interact. The last part was said in a joking tone. Kimerald fan din ako noon, but I don't wish for them to reunite. Not only is it weird to kiss someone who had cheated on you, even if it was a long time ago, it would also bring mixed emotions. Talaga lang po na iba-iba ang mga tao. If you are one of people who can forgive and forget, you are lucky. Some of us can't forget even if we already forgiven the person. Some of us don't want to forget because we see it as a lesson, so we can use it to guide us in our future decisions. I'm one of these people and these lessons, my 2 ex from my past led me to my amazing husband. After my breakup with my second ex, I decided that I would rather stay single for life because I didn't want any more lessons. But you can see how that turned out. The right man found me, or I guess we found each other when I have already given up on love. I pray that
I pray that Kim Chiu finds someone who wouldn't be just a lesson to her. She deserves to be with the right man in God's perfect timing. Darating din yan. O diba, ang sarap basahin. Ang lawak ng utak. Hindi po nakukulong sa basta hindi makitid ang utak, kumbaga. Malawak ang pangunawa, marunong comprehension, di ba? Nasabi agad nila na si Kim ay nagtatalim ng galit at hindi makamove on. Katunayan lang yan, sa mga, para lang naman sa mga nagre-relapse na isipa-remind ni Kim na parang nakalimutan yung ginawang panloloko. And iba-iba naman nga tayo to handle the lessons, to handle the experiences and breakups. Basta yun na yun. So, sana lahat ng tao ay ganito mag-isip, no? Malawak at marunong umintindi. So, yun lang muna guys ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli tayo sa mga susunod pa nating chikas. Maraming pong salamat.